Ako ang pinakamalakas sa buong mundo na matagal nang namumuhay ng tahimik. Sa loob ng 10 taon, araw-araw akong nag-aalaga ng mga bulaklak at nagtatanim ng gulay sa bundok. Sa mundo ng cultivation, unti-unti ring nagsulputan ang maraming dakilang espadador. Mga curse master, pakaunti ng pakaunti ang mga sabi-sabi tungkol sa akin. Hanggang isang araw, ang taniman ko ng gulay ay sinira ng isang handal na bigla na lang pumasok sa aking barrier. Umiiyak siya na parang kaawa-awa. Habang humihingi ng tawad, inaayos niya ang bakod ng taniman. Hirap na hirap akong makapasok sa sektang Xuanshan. Pero walang may gustong tumanggap sa akin bilang disipulo. Lahat sila, ang tingin sa akin ay hanggal. Ayaw nila akong turuan. Pero sabi ni inay, may pambihira daw akong talento. Tinitigin ko ang batang ito. Wala man lang akong maramdamang kahit kititing na espiritual na enerhiya sa buong katawan niya. Pero dahil sa sobrang kulit niya, wala akong nagawa kundi tanggapin siya bilang aking disipulo. Hindi ko akalain na siya pala ay isang chaos daw body na minsan lang makita sa 10,000 taon. Yung mga inutil na yon sa sektang Xuanshan na malabo na ang mga mata. Muntik na nilang sirain ang isang walang katulad na hiyas. Lumipas ang 5 taon, si Jiang Xiaomian, mula sa isang mortal na babae na hindi man lang kayang mag-absorb ng enerhiya sa katawan, ay naging isang eleganteng dalaga. Ang kanyang cultivation ay matatag na ring umabot sa huling yugto ng Golden Core. Araw-araw, maliban sa pag-eensayo, tinutulungan niya akong alagaan ang taniman ng gulay, maglaba, at magluto. Simple at mahirap ang buhay sa lambak. Pero kontento siya rito. Isang araw, pabalik na ako galing sa pangingisda, nang makita ko siyang gumagamit ng isang maliit na water guiding spell para diligan ang mga gulay. Ang kanyang pamamaraan ay napakahusay na. Xiaomian, tawag ko sa kanya. Agad siyang huminto, tumakbo siya sa harapan ko, at magalang na kinuha ang basket ng isda. Guro, nakabalik na po kayo. Ang iyong cultivation ay matatag na. Maaari ka nang bumaba ng bundok. Kalmado kong sinabi. Natigilan siya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Guro, iiwan mo na ba ako? Bumalik ka sa Zuan Tian Sect. Hindi ko pinansin ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi nilang isa kang walang kwenta. Pinutol nila ang iyong landas bilang isang cultivator. Pagkatapos ng 5 taon, bumalik ka at sabihin sa kanila na sila ang mga bulag. Ang alagad ko, paanong mabubuhay na may bansag na walang kwenta? Sa buong buhay niya, ngunit, kinagat niya ang kanyang labi. Puno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata. Walang ngunit-ngunit, hindi matitinag ang tono ng boses ko. Dapat mong bawiin kung ano ang nararapat sa iyo. Ang mga dating mababa ang tingin sa iyo, dapat mong gawin na ting-alin kanila. Dumukot ako ng isang jade pendant mula sa aking damit. Simple at sinauna ang disenyo nito. Isang salitang lu lamang ang nakaukit dito. Ito'y gawa sa esensya ng aking dugo at buhay. Isang anteng-anteng na inalagaan ko sa loob ng 100 taon. Isuot mo ito. Itinali ko ang pendant sa kanyang baywang. Sa mundong ito, iilan na lang ang taong makakapanakit sa iyo. Humayo ka na. Bumalik ka kapag natapos mo na ang iyong gawain. Alam ni Jiang Xiaomian na hindi niya ako mapipigilan. Kaya tumango na lang siya habang lumuluha. 3 beses siyang yumukod ng buong bigat sa harapan ko. Guro, mag-iingat po kayo. Ako, ang inyong alagad. Hinding-hindi ko po kayo ipapahiya. Naglakad siya palayo, at sa bawat hakbang ay lumingon-lingon. Ang kanyang anino ay tuluyang naglaho sa dulo ng lambak. Muling nanambalik ang dating katahimikan sa lambak. Tila ba walang anumang nangyari. Pagkatapos bumaba ng bundok ni Xiaomian, bumalik na naman sa nakakabagot na katahimikan ang mga araw. Maliban na lang sa paminsan-minsang pag-alala, sa pagiging lampan ng batang iyon kapag nagdidilig. Walang anumang ipinagbago. Ang ganitong katahimikan ay hindi man lang umabot ng 10 araw. Noong hapong iyon, habang dinidiligan ko ang isang pechay na tuwid ang tubo, biglang kumirat ng matindi ang dibdib ko. Para bang buong lakas na hinampes ng isang hindi nakikitang martilyo. Sa isang kalabog, nahulog sa lupa ang tabong hawak ko. Nabas ng tubig ang buong binti ng pantalon ko. Iyon ang jade pendant, nabasag. Isang nagyayelo at tumatagos sa butong hangarin na pumatay. Ang biglang bumulwak mula sa pinakailaliman ng puso ko. Isang pakiramdam na 10 taon ko nang hindi naramdaman. Ang jade pendant na iyon ay inalagaan ko gamit ang sarili kong esensya ng dugo sa loob ng 100 taon. Nakakabit pa roon ang isang hibla ng aking kamalayang espiritual. Kahit pa isang dalubhasa sa Yuan Ying stage ang sumubok na saktan si Xiaomian. Kailangan muna niyang lampasan ang pendant. Para mabasag ito, ang kalaban ay kailangang nasa antas man lang ng Washan stage. Sa mundong ito ng mga cultivator, kailan pa nagkaroon ng isa pang dalubhasa sa antas ng Washan? Hindi, mali. Ang isang cultivator na nasa Washan stage ay napakalakas ng kamalayang espiritual. Imposibleng hindi niya mapansin ang aura ng aking cultivation technique na nasa jade pendant. Kung nakilala niya ang aura ko, at naglakas loob pa rin siyang gumawa ng ganito kabigat na bagay. Ako ang sadya niya, magaling. Naglakad ako papunta sa gitna ng taniman ng gulay. May nakatusok dong isang baluktot na patpat na kahoy. Basta ko lang itong itinulos 10 taon na ang nakalipas. Para gawing balag ng mga baging ng sitaw. Hinampes ng hangin at banilad sa araw. Ang patpat ay matagal ng bulok na bulok. Tila ba madudurog sa isang dampilang. Hinawakan ko ang dulo ng patpat na kahoy. At dahan-dahan itong binunot mula sa basang lupa. Habang natatanggal ang lupa, isang malamig at matalim na kislap ang biglang sumilay sa sikat ng araw. Unti-unting natuklap ang nabubulok na balat ng kahoy.
At lumitaw ang kinakalawang na espada sa loob nito. Sa talim ng espada, may nakaukit na dalawang, sinaunang titik na halos natabunan na ng kalawang. Tanong sa langit, 10 taon nang hindi umiinom ng dugo. Iniisip ko kung ang dati kong kasama, ay nalulungkot na rin ba? Daladala ko ang espada, naglakad ako papunta sa ilalim ng bubungan. Doon ay may isang paso ng orchideas na basag ang bibig. Matagal nang tuyot at patay ang halaman sa loob nito. Isang dakot na lang ng tuyong lupa ang natitira. Tinaas ko ang aking paa, at dinurog ang paso, sa gitna ng nagliparang alikabok at mga basag na piraso. Mula sa mamasamasang lupa, nahukay ko ang isang bagay na nakabalot sa papel de mantika. Matagal nang bulok ang papel de mantika. Isang dampi lang ay nagiging abon na ito. Lumitaw ang isang salansan ng mga papel pantalismen na nanilaw na't halos nangingitim na. Ang mga sulat na pula rito ay malabo na at hindi na mabasa. At nangangamoy na ito na parang luma at inaamag. Itinago ko ang mga papel pantalismen sa aking dibdib. Hawak ang espada sa isang kamay. Tumayo ako sa gitna ng hardin. 10 taon na akong namumuhay ng malayo sa mundo dito sa kabundukan. Ang mga tao sa mundong ito, nakalimutan na yata ang pangalan ko. Nakalimutan na ang takot na dulot ng espadang nakabitin sa kanilang mga ulo. Isang grupo ng mga hanggal na hindi alam kung saan sila lulugar. Nagtatayo pa ng mga sekta sa mismong harapan ko. Nagpapanggap na marangal at matuwid. At ngayon, sa tindi ng kayabangan, naglakas loob pa silang galawin ang mga tao ko. Humakbang ako, at ang aking anyo ay naglaho sa gitna ng lambak. Ang naiwan na lamang ay isang nagkalat na taniman ng gulay. At ang durog na paso. Mukhang, oras na para sa mundong ito. Na muling alalahanin ang pangalang Lubei mo. Ang natitirang aura mula sa nabasag na jade pendant. Ang nagdala sa akin papunta sa silangan. Hindi ako lumipad gamit ang espada. Naglakad lang ako ng marahan at walang pagmamadali. Ang mga bundok at ilog sa ilalim ko ay tila umaatres ng 100 li. 10 taon na akong namumuhay ng malayo sa mundo. Ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay tila lalong kumakaunti. Dahil dito, bumaba rin ng husto ang kalidad ng mga cultivator. Nang makarating ako sa isang himpilan sa bundok, narinig ko ang usapan ng ilang mga batang cultivator. Magagara ang kanilang mga kasuotan. At hindi pangkaraniwan ang kanilang mga espada. Punong-puno ng kayabangan ang kanilang mga mukha. Sa isang tingin pa lang, halatang galing sila sa isang tanyag at malaking sekta. Narinig nyo na ba, yung walang kwentang si Jiang Xiaomian ng Xuanshan Sect? Hindi ko alam kung anong klaseng swerte ang pumatol sa kanya. Pero matagumpay daw siyang nakapagtatag ng pundasyon nang bumaba siya ng bundok para magsanay. Pagtatatag ng pundasyon, ano naman, isa siyang basura na hindi man lang kayang maglabas ng espiritual na enerhiya. Kahit na magtagumpay pa siya pa rin ang pinakamahina sa lahat. Nabalitaan ko pa na sinaktan niya raw si Senior Brother Gu Yunfei. Napakalakas talaga ng loob niya. Si Senior Brother Gu ay direktang disipulo pa naman ng Sect Master. Isang tunay na henyo, siguradong gumamit yung basurang yun ng kung anong padilim at masamang pamamaraan. Narinig ko, nahuli na raw siya ng sekta at dinala pabalik. Kasalukuyan daw siyang nililitis sa entablado ng parusa sa harap ng tarangkahan ng sekta. Bahagyang natigilan ng kamay kong may hawak ng tasa ng tsaa. Dahan-dahan akong lumapit, tumayo ako sa harap ng kanilang mesa, at nagtanong sa isang mahinahong boses. Ang Xuanshan Sect, saan ang daan? Ang binatang nakasuot ng magarang damit na siyang pinuno nila, ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Nang makita niyang magaspang na tela lang ang suot ko, at may hawak na kalawangin at sirang espada. Isang tingin ng lantarang paghamak ang gumuhit sa kanyang mga mata. Sino ka naman? Lumayas kayo, huwag kayong sagabal dito. Hindi na ako nagsalita pa. Isang pitik lang ng aking daliri, isang halos hindi makitang enerhiya ng espada, ang lumabas mula sa dulo nito. Tahimik itong dumaplis sa kanilang mesa. Noong una, natigilan sila, at agad nilang natuklasan ng may sindak, na ang ipinagmamalaki nilang, mga espadang mahika na nakasabit sa kanilang baywang, ay sabay-sabay na nabali sa gitna, kinis na parang salamin ang pinagputulan. Nagkalansingan sa sahig ang mga nabaling dulo ng espada, ni hindi man lang nila nakita kung paano ko iyan ginawa. Ay ikaw, namutla ng gusto ang binatang nakasuot ng magarang damit. Ang kamay niyang nakaturo sa akin ay nanginginig na parang dahon. Ngayon, maaari niyo na bang sabihin sa akin ang daan? Ganoon pa rin ang kalmado at walang emosyon kong boses. Halos magkanday sila sa takot habang itinuturo ang direksyon. At hindi na sila nang ahas pang magsalita kahit isang salita. Kaya pala ito na. Ang mga tinaguri ang henyo sa mundo ng mga cultivator ngayon. Kahit ang pinakapayak kong atake gamit ang enerhiya ng espada ay hindi nila masalaw. Talagang nakakainip, sinundan ko ang direksyong itinuro nila. Wala pang kalahating oras ang nakalipas. Isang marilag na bundok ng mga immortal ang lumitaw sa aking harapan. Sa dambuhalang arko ng tarangkahan ng bundok, nakaukit ang mga salitang Zuan Tianzong na buhay ang pagkakasulat. Ipinapakita nito ang masiglang pagsisimula ng bagong sektang ito. Sayang, ang kasiglahang ito ay magtatapos ngayong araw. Sa harap ng tarangkahan, siksikan ng mga tao, napapaligiran ito ng makapal na tao, halos hindi na mahulugan ng karayom. Madali kong nalagpasan ang mga tao, at nakita ko ang tanawin sa gitna ng plaza. Si Jiang Xiaomian ay iginapos ng mga kid ng sinlaki ng braso, sa isang itim na halijing bato, duguan ang buo niyang katawan. Ang dati niyang malinis na kasuotan ay gutay-gutay na dahil sa pagkakahagupit. Kitang-kita ang malalalim na latay na halos abot na sa buto. Napakababaw ng kanyang paghinga, walang lakas na nakayuko ang kanyang ulo.
Halatang nasa estado na siya ng pagiging bahagyang walang malay. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang mayabang at makisig na binata. Siya na marahil ang tinutukoy nilang si Gu Yunfei. Hawak niya ang isang mahabang latigo na kumikislap sa kidlat. Mapagmataas siyang nakatingin kay Jiang Xiaomian. Puno ng kasiyahan at paghamak ang kanyang mga mata. Sabihin mo, yang masamang mahika mo, kaninong demonyo mo natutunan? Muling hamampes ng latigo si Gu Yunfei. Kumalat ang kidlat, at nag-iwan ng panibagong, sunog na sugat sa likod ni Jiang Xiaomian. Nang inig sa sakit ang buong katawan ni Jiang Xiaomian. Pero mahigpit lang niyang kinagat ang kanyang labi. At hindi umimik, patigas talaga ang buto mo, ano? Malamig na ngumisi si Gu Yunfei. Pasigan niyang tanong, sino ba talaga ang master mo? Naglakas loob siyang magturo sa isang salot na tulad mo. Sabihin mo sa akin, at baka bigyan pa kita ng mabilis na kamatayan. Ang mga disipulo ng sektang Zuantian sa paligid, ay sabay-sabay na humalakhak, habang pinagtuturo ang babaeng nakagapos. Tinitingnan ko ang latigong may kidlat na malapit ng hamampes. Tinitingnan ko ang mga nag-cross na sugat sa likod ng aking alagad. Tinitingnan ko ang mapanlibak ng ngiti sa mga mukha ng mga taong iyon. Itinaas ko ang aking kamay. Ang kalawangin kong espadang Wentian ay bahagyang umugong sa aking palad. Sa sumunod na sandali, isang guhit ng liwanag na hindi kapani-pani walang bilis ang lumipad sa layong daan-daang talampakan. Si Gu Yunfei, na akmang hahampas ng latigo, ay natigilan ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi makapaniwalang yumuko siya, at tiningnan ng isang sinaunang espadang bakal, na bumaon at lumabas sa kanyang dibdib. Tumatagaktak pa ang mainit na dugo mula sa dulo nito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa buong lugar. Lahat ng mga mata ay napako sa espadang nakasaksak sa dibdib ni Gu Yunfei. Mula sa talon ng espada, sinundan nila ito ng tingin hanggang makita ako, na hindi nila namalayang lumitaw na pala sa gilid ng liwasan. Dahan-dahan akong naglakad pasulong. Sa bawat hakbang ko, unti-unting nawawala ang buhay sa katawan ni Gu Yunfei. Pagdating ko sa harap niya, wala nang kislap ng buhay sa kanyang mga mata. Hindi ko pinansin ang kanyang bangkay na nakatitig sa kawalan. Iginuhit ko ang aking tingin sa lahat ng naroroon. Sa bawat miyembro ng Zuantian sect na namumutla sa takot, malamig at puno ng galit ang boses ko. Ako ang master niya. Kayo, may huling habilin pa ba kayo? Pagkasabi ko nyon, muling tumahimik ang lahat. Pagkatapos, ay isang takot na ramagasan na parang alon. Ang ilang disipulo na nasa pinakaharap, ay hindi na makatayo ng tuwid. Nanlambot ang kanilang mga tuhod, at napasalampak sila sa sahig. Isang matandang nakasuot ng damit ng isang elder, ang humakbang papalabas mula sa karamihan. Tinuro niya ako, at sumigaw, pilit na nagpapakita ng tapang. Walang hiya kang baliw, nang ahas kang pumatay sa mismong tarangkahan ng aming Zuantian sect. At ang pinatay mo pa ay ang personal na disipulo ng ating sect master. Ikaw, ni hindi ko na inaksaya ang oras na makipagtalo sa kanya. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Sa isang tingin na iyon, ay may bahid ng kapangyarihan. Ng aking espada na 10 taon ko nang hindi ginagamit. Biglang natigil ang pagsasalita ni Zhang Jingshan. Nanigas ang ekspresyon ng galit at takot sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, sunod-sunod na manipis na guhit ng dugo ang sumabog mula sa ilalim ng kanyang balat. Ang buong katawan niya ay parabang isang porselanang nabasag. Walang kaingay-ingay na naging pulbos ng laman at dugo. Kahit ang kanyang kaluluwang esensyal ay hindi nakatakas. Hindi alam kung kanino nanggaling ang unang tili. Sa isang iglap, sumabog sa kaguluhan ang buong plaza. Hindi mabilang na mga disipulo ang natarantang tumakas patalikod. Nais nilang magtago sa loob ng kanilang sekta. Paganahin ang dakilang pormasyong pananggalang. Bilis, paganahin ang dakilang porma sayon. Boom, isang malakas at dumadagundong na tunog. Niyanig ang buong pangunahing taluktok ng sektang Zuantian. Isang dambuhalang pader ng mapusyaw na asul na liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Tila isang dambuhalang mangkok na nakataob. Binalot nito ang buong pasukan ng sekta. Sa ibabaw ng harang na liwanag, hindi mabilang na mahiwagang simbolo ang dumadaloy. Nagpapakawala ito ng isang sinauna at napakalakas na aura. Ito ang pundasyon ng sektang Zuantian sa loob ng 100 taon nitong pagkakatatag. Sinasabing kaya nitong pigilan kahit ang isang cultivator na nasa antas ng pagbabanyuhay. Sa kanyang pinakamalakas na pag-atake, habang pinagmamasdan ang mga nagtago sa likod ng harang na liwanag,